Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 2010 sa isang malapit kong kaibigan na itatago ko na lang sa kanyang pagkakakilanlan bilang paggalang sa kanyang pribadong buhay. Noong panahong John, nakatira siya mag-isa sa isang maliit at tahimik na bayan sa probinsya. Iyong klas ng lugar kung saan halos kilala ng lahat ang isa't isa, at ang takbo ng buhay ay mabagal at tila madaling hulaan. Isa yung bayan kung saan mabagal ang pag-ikot ng oras, maaga ang pagsasara ng mga pinto, at kahit anong kakaibang ingay ay agad na napapansin. Palaging naging isang napakatahimik at kalmadong tao ang kaibigan kong ito, isa sa mga taong mas gusto ang katahimikan kaysa sa kaguluhan. Pinahahalagahan niya ang mga simpleng bagay sa buhay, ang magbasa ng magandang libro sa gabi, mag-alaga ng mga halaman sa kanyang bakuran, at makinig sa tunog ng mga kuliglig tuwing dapitapon. Para sa kanya, ang katahimikan, lalo na sa gabi, ay halos sagrado. Sabi niya, sa mga sandaling tahimik ay mas nakakaisip siya ng malinaw, mas naayos niya ang kanyang isipan, at muli siyang nakakakonekta sa kanyang tunay na sarili. Sa bahay na kanyang tinitirhan, isang lumang bahay ngunit may dating at ganda, tila ayos naman ang lahat. Isang maaliwalas na tahanan, may mga muweblos na gawa sa madilim na kahoy, malalaking bintanang pinapasok na araw tuwing umaga, at may maliit na hardin sa likod na siya mismo ang nag-aalaga. Kahit siya'y mag-isang naninirahan, hindi niya kailanman naramdaman ang kalungkutan. Sa katunayan, sinasabi niyang ang lugar na yon ang perpektong espasyo para siya'y mamuhay ng payapa. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat sa isang partikular na gabi, nang magsimulang mangyari ang ilang mga kakaibang bagay. Sa simula, ang mga ito'y tila maliliit lang na detalye, madaling balewalain, para bang mga simpleng pagkakataon lamang o bunga ng imahinasyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga dating tila inosenteng pangyayari ay unti-unting nagkakaroon na nakakabahalang anyo. Doon niya napagpasyahang ikuwento sa akin ang lahat na nangyayari, na may pakiusap na makinig lamang ako at huwag siyang husgahan. Hindi ko alam noon na yon na pala ang simula ng isang nakakagulat na salaysay. Isang kwentong hanggang gayon ay nagpapaisip pa rin sa akin tungkol sa hangganan ng realidad at na hindi may paliwanag. Nagsimula ang lahat sa isang gabing wari karaniwan lang. Isa yon sa mga tahimik na madaling araw, kung kailan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas ng bahay. Eksaktong hating gabi na noon nang biglang tumunog ang teleponong nakalagay sa sala. Agad nitong binasag ang katahimikan, dahilan para magulat ang kaibigan ko. Hindi siya umaasang may tatawag, lalo na sa ganoong oras. Halos wala namang tumatawag sa kanya, at mas lalong hindi sa kalagitnaan ng gabi. Medyo kinakabahan, tumayo siya mula sa upuang lagi niyang inupuan tuwing nagbabasa bago matulog, at lumakad papunta sa telepono. Sinagot niya ito sa ikatlong ring, may pag-alinlangan, na para bang may kutob na siyang may kakaiba. "Halo?" Sabi niya, matatag ang tinig, pero may halong pag-inga. Walang sumagot sa kabila. Walang boses, walang salita. Isang makapal na katahimikan lang, kakaiba, parang may dalang hindi may paliwanag na biga. Hindi ito ang karaniwang katahimikan kapag naputol ang linya o kapag biglang binaba ng kausap. Iba ito. Para bang may taong naroon, nakikinig lang, ayaw magsalita. Muling nagsalita ang kaibigan ko, gayon ay mas kabado. "Sino to?" Doon niya ito narinig. Isang paghinga. Mabagal, malalim, halos parang hinihila. Hindi ito tunog na makina o static. Tunay na hininga ito, hiningang likas na likas. Ilang segundong tumagal ang paghinga, makapal tulad ng hamog, at unti-unting naging mas nakakabigat sa pakiramdam. Para bang ang taong nasa kabilang linya ay nakadikit mismo sa telepono, sadyang nagpaparinig ng paghinga, na para bang gustong manakot, gustong maramdaman. Napako sa kinatatayuan ang kaibigan ko. Nanatili siyang nakatayo, hawak pa rin ang telepono sa tainga, natigilan sa pagkabigla at pagkailang. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Gusto niyang ibaba ang telepono, pero parang may humihila sa kanya, isang uri na madilim na kuryosidad. Alam niyang may mali sa tawag na iyon, pero parang imposibleng iwasan. Makalipas ang ilang walang katapusang segundo, bigla na lang naputol ang tawag. Walang abiso. Walang click, walang tunog ng pagputol. Basta na lang, nawala. Tinitigan niya ang telepono ng ilang sandali, para bang inaasahan nitong muling tutunog. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, malamig ang mga kamay. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka biro lang yon, o maling tawag. Pero sa kaibuturan ng kanyang loob, alam niya, hindi yon isang karaniwang tawag. At sa kasamaang palad, yon lang ang simula ng maraming kakaibang bagay na mangyayari pa. Pagkatapos ng unang misteryosong tawag na iyon, sinubukan na kaibigan ko na ipagpatuloy ang buhay ng normal. Gusto niyang maniwalang isa lang yung kakaibang pagkakataon, marahil isang biro na walang kwenta, mula sa isang taong walang magawa at gustong manakot na hindi kakilala sa 10 oras ng gabi.
Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Kinabukasan ng gabi, bago siya matulog, napatingin siya sa orasan at nakaramdam ng kakaibang lamig nang mapansing ilang minuto na lang ay hating gabi na. Nawala ang kanyang kapayapaan. Sinubukan niyang baliwalain John, kumbinsihin ang sarili na nagiging paranoid lang siya. Ngunit eksaktong pagsapit ng alas 12, muling tumunog ang telepono. Parehong tunog, tuwe, bigla, at matalim, na tila isang sigaw na sinakal sa gitna ng katahimikan. Mas malakas itong gayon, mas mapilit. Sandali siyang natigilan, pero pinilit ang sarili at sinagot ang tawag. Halo? Walang tugon. Muli, katahimikan lang. At pagkatapos, narinig na naman niya iyon, ang paghinga. Mabigat. Mahaba. Nakakatakot sa presensya. Parang mas malapit ng gayon ang taong nasa kabila, halos magsalita na pero parang may pumipigil. Ang tunog ay parang sinisipsip ang hangin sa paligid, at anti-unti niyang naramdaman ang panlalamig ng balat, ang bawat balahibo sa katawan niya ay tumindig. Bumalot sa kanya ang pakiramdam na may nanonood, kahit siya'y mag-isa sa bahay. Ibinaba niya ang telepono, walang imik. At nanatili siyang nakatayo roon, hawak pa rin ang handset, habang mabilis ang pintig ng kanyang dibdib. Halos hindi siya nakatulog ng gabing yon. Ang bahay na deti tila kanlungan ng katahimikan, gayon ay parang may mga aninong nagtatago sa bawat sulok. Pero ang mas nakabahala, kinabukasan ng gabi, naulit na naman. At sa sumunod. At sa isa pa. Laging eksakto sa hating gabi. Laging parehong ritual, ang eksaktong tunog, ang katahimikan kapag sinagot, at ang paghingang yon na pakiramdam niya ay papalapit ng papalapit, mas naroon, halos personal na. Dumating sa punto na binibilang na niya ang segundo bago tumunog ang telepono. Tinitingnan ang orasan habang hinihintay. At kapag sumapit ang alas 12, tumatawag ito sa mismong sandali, na para bang may nagbibilang ng oras. Dahil sa paulit-ulit na pangyayari, naging balisa na siya palagi. Iniwasan niyang lumabas sa gabi, natutulog na siyang box ang ilaw sa pasilyo, at inilapit pa ang sofa sa telepono, na parang tinatanggap na niyang bahagi na ito ng kanyang gabi-gabing buhay. Sa pagitan ng takot at kuryosidad, sinubukan niyang magtanong-tanong sa ilang tao sa bayan, ng palihim, kung may nakatatanggap din ng kakaibang tawag. Ngunit wala ni isa mang nakausap ang may naranasang katulad. Kaya nagsimula siyang itala ang mga petsa at oras, umaasang baka may pattern o anumang paliwanag na lohikal. Ngunit wala siyang nahanap. Tanging ang lumalalim na takot at ang pakiramdam na, gabi-gabi, ang paghinga ay mas malapit, mas totoo, mas nasa loob na ng bahay. Isang gabi, inilabas niya sa hook ang telepono, umaasang hindi ito tutunog. At sa ilang oras, gumana ang plano. Pero pagsapit ng 0 oras 1 minuto, muling tumunog ang telepono. Parang hindi ito posibleng mangyari. Nanigas siya sa kinatatayuan. Paano yon naging possible? Doon niya naunawaan, hindi lang siya basta nakakatanggap ng tawag, may isang nilalang o kung ano man yon na pilit lumalapit. At hindi ito titigil ng basta-basta. Per Gunter A. Chuck. Habang lumilipas ang mga araw, o mas tama, ang mga gabi, ang nagsimula bilang isang simpleng abala ay naging isang tahimik na obsesyon. Patuloy pa rin ang mga tawag, palaging eksakto sa hating gabi, na para bang isang madilim at tiyak na ritual. At sa bawat pagkakataon, ang paghinga sa kabilang linya ay tila mas malalim, mas malapit, na para bang ang kung sino man ang nasa kabilang dulo ay anti-unting lumalapit, hindi lang sa pamamagitan ng telepono, kundi mula sa isang mas malalim na lugar. Para bang may nilalampasang hangganang hindi nakikita. Ang kaibigan ko, lalong natatakot at pagod, ay napagtantong hindi na niya kayang ipagpatuloy ang ganoong pamumuhay. Nagsimula na siyang matakot para sa sarili niyang katinuan. Sa huli, halos hindi na siya makatulog, at ang mga araw ay nilalamon na isang makapal na ulap ng pagkabalisa. Ang katahimikan na dati niyang pinahahalagahan ay napalitan ng patuloy na tensyon. Doon niya napagpasyahang humingi ng tulong. Ang unang ideya ay ang pinaka-obvious, tumawag sa kumpanya ng telepono at humiling ng pagsubaybay sa mga tawag. Kinausap niya ang customer service, ipinaliwanag na nakatatanggap siya ng mga kakaibang tawag tuwing madaling araw, palaging sa parehong oras. Bagamat magalang ang kausap, halatang may pag-alinlangan ito. Gayunman, nagbukas sila ng tiket at nangakong titingnan ang talaan ng mga natanggap na tawag. 2 araw ang lumipas at natanggap niya ang sagot ng operadora, at dito naging mas hindi may paliwanag ang lahat. Ayon sa kanilang tala, wala ni isang tawag na natanggap sa kanyang linya sa mga oras na kanyang binanggit. Walang anumang entry sa sistema. Walang numerong pinanggalingan ng tawag. Wala. Ni isa. Impossible yan, jeet niya. Sinagot ko. Narinig ko. Nangyari ang tawag. Ngunit ayon sa sistema ng kumpanya, walang aktibidad mula 0 oras hanggang 0 oras 5 minuto.
Para bang tumunog ang telepono ng kusa. Para bang ang tawag ay hindi galing kahit saan. Muli siyang nakiusap na muling suriin ito. Ang sumunod na nakausap niya, isang mas teknikal na tagapagserbisyo, ay nagkumpirma, ang pinanggagalingan ng mga tawag ay hindi umiral. Hindi ito private number, hindi ito withheld, at hindi rin ito spoofed, para bang nanggaling ito sa isang numerong wala sa mundo na normal na telekomunikasyon. Walang prefix, walang ay, walang datos na maaring subaybayan. Dahil sa kanyang hindi makapaniwalang reaksyon, sinubukan ng operator na pakalmahin siya, sinabing maaring may sira lang sa linya o siguro may problema sa sentral ng bayan. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi yon. Hindi ito simpleng glitch. May mas malalim na dahilan. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika o teknolohiya. Sa kagustuhang makakuha ng kasagutan, naisip niyang maglagay ng recorder malapit sa telepono upang may record ang tunog ng tawag. Pero sa kakaunting beses na sinubukan niya ito, hindi tumatawag ang telepono habang nakaandar ang recorder. Para bang alam ng kung sino man na binabantayan siya. Naisip din niya magpalit na numero. Umabot na siya sa puntong tumawag sa operator para mag-request ng panibagong linya, pero may pumigil sa kanya. Isang kakatuwang pakiramdam, halos parang bulong sa isipan, ang nagsabi, walang mangyayari. Para bang instinct na nagsasabing ang mga tawag ay hindi galing sa isang normal na linya, kaya ang pagpapalit ng numero ay walang silbi. Ang tumatawag sa kanya ay hindi limitado sa pisikal na mundo. At sa kalagitnaan ng takot, kawalan na magawa, at pagdududa, nagsimula siyang makaramdam na may isang bagay na unti-unting lumalapit. Isang bagay na hindi basta-basta maunawaan. Dahil kung hindi galing sa totoong numero ang mga tawag, saan, nga ba, talaga ito nanggagaling? Dumadaloy ng mabagal ang panahon, na para bang bawat gabi tumatagal ng isang buong kawalang hanggan. 2 linggo na ang lumipas mula sa unang tawag, ngunit para sa kaibigan ko, pakiramdam niya 1 buwan, o higit pa, na ang nakalipas. Ang dating payapang rutina, halos parang buhay monga, ay tuluyang nawasa. Ang kapayapaang dati niyang pinangangalagaan ay napalitan na isang estado ng patuloy na pagka-alerto. Nagsimula siyang makaramdam na hindi na siya nag-iisa, kahit papisikal siyang nag-iisa sa loob ng bahay. Lalong tumindi ang pakiramdam na siya'y pinagmamasdan sa bawat paglubog ng araw. Walang epekto kung sarado ang mga bintana o nakalok ang lahat ng pintuan. Para bang may presensya sa loob ng bahay o nasa likod lang ng mga peder, palaging tahimik, palaging naroon. Sa araw, pinipilit niyang panatilihin ang anyo ng normal na buhay. Lumalabas siya upang mamili, nakikipagkuwentuhan sa mga kapitbahay, dinidiligan ang mga halaman sa hardin. Ngunit sa kanyang mga mata, palaging makikita ang matinding pagod, para bang may bagay na unti-unting sumisipsip ng kanyang lakas. Tuwing gabi, doon nagsisimula ang tunay na bangungot. Kahit bago pa man tumunog ang telepono, ramdam na niya ang tensyon sa katawan, mga kalamnan na naninigas, pusong bumibilis ang tibok. Ilang minuto siyang nakatitig sa telepono, tila ito'y isang buhay na kaaway, naghihintay lamang ng sandaling umatak. Ang tunog ng pagring ay naging mitsa ng takot, at ang simpleng pag-abot sa handset ay lalong naging pagsubok ng lakas ng loob. Ang pinakamasaklap, hindi na siya makatulog. Sa bawat madaling araw, kahit sobrang pagod, tumatanggi ang kanyang isip na magpahinga. Paikot-ikot siya sa kama, nakadilat sa dilim, pinakikinggan ang bawat tunog sa bahay, ang lagitik ng kahoy, hampas ng hangin sa bintana, mga yabag, o tunog na parang mga yabag, sa kabilang silid. Sa umaga na 15 araw, matapos ang isa na namang gabi na walang tulog, tumingin siya sa salamin, at halos hindi na niya makilala ang sarili. Malalalim na eyebags, maputlang balat at matang walang ningning. Imahe ng isang taong nasa bingit ng pagkasira. Doon niya napagpasyahang gumawa ng desperadong hakbang, patayin ng tuluyan ang telepono. Hindi lang basta alisin sa ho. Hindi lang iwasang sagutin. Hindi lang hintayin tumunog. Kundi patayin, literal na putulin ang koneksyon. Dupitin ang linya, alisin sa saksakan, gawin ang kahit anong posibleng paraan upang mapatahimik na ang teleponong yon. At iyon nga ang ginawa niya. Sa simula ng gabing John, habang papalapit ang kinatatakutang 12:00, tumayo siya, nilapitan ng telepono, at sa nanginginig na mga kamay, tuluyang inalis ang koneksyon. Malalim siyang huminga. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang gumaan ang hangin sa loob ng bahay. Para bang may presensyang nawala kasabay ng paghinto ng kuryente sa linya. At sa totoo lang, sa gabing yon, walang tumawag. Ni kinabukasan. Ni sa sumunod pa. Ilang araw na nanatiling tahimik ang telepono. At sa katahimikang yon, dumating ang isang kakaibang uri ng ginhawa. Naroon pa rin ang takot, naroon pa rin ang pagdududa. Ngunit ang araw-araw na bangungot ay tila pansamantalang napigilan.
Gayunpaman, kahit nakapatay na ang telepono, hindi nawala ang pakiramdam na siya'y minamasdan. Para bang may isang bagay, bigong makipag-ugnayan sa parang gusto nito, nang gayoy tahimik na naghihintay. Naghihintay ng panibagong daan, ng bagong puwang upang muling iparamdam ang sarili. At siya, gaano man sabukang kumbinsihin ang sarili na tapos na ang lahat, ay alam, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi pa yon ang wakas. Kundi isang pahinga lamang. Ilang linggo matapos niyang patayin ang telepono, ginawa ng kaibigan ko ang pinakamahirap na desisyon, lumipat siya ng tirahan. Hindi dahil gusto niya. Sa totoo lang, mahal na mahal niya ang bahay na iyon. Doon niya binuo ang isang payapang pamumuhay, isang balanse na matagal niyang inalagaan. Pero may nabasag. Isang bagay na hindi nakikita, malalim, at alam niyang hindi na maayos pa. Ang maliit na bayan, na deti tila isang kanlungan, ay naging mapanghigpit. Bawat kanto ay parang may tinatagong alingaungaw na mga tawag. Bawat tunog, kahit sa liwanag ng araw, ay nagpapabalik sa kanya sa magagabing Diyon. Hating-gabing may tunog ng telepono at bantong hiningang galing sa isang presensyang walang pangalan. Tahimik niyang inimpek ang magagamit, hindi nagsabi ng totoo sa kahit kanino. Ang sabi niya, kailangan daw niyang magbagong hangin, maghanap ng bagong oportunidad. Magapangkaraniwang paliwanag na tinatakpan ang totoo, ang bigat ng isang karanasang hindi kayang ipaliwanag. Sapagkat sino nga ba ang maniniwala? O mas masahol, baka isipin pa ng mga tao na siya'y nababaliw. Ang bagong lungsod ay nagdala ng kaunting ginhawa, totoo yon. Ang unang mga araw ay parang panahon ng paggaling. Ang simpleng ideya na hindi niya alam kung nasaan ang telepono, o na hindi niya kailangang harapin ito sa hating gabi, ay isa ng aliw. Pinalitan niya ang numero, bumili ng bagong cellphone, at iniwasan na talaga ang mga linya ng telepono sa bahay. Ngunit may ilang bagay na hindi kailanman tuluyang nawala. Ikinuwento niya sa akin na kahit makalipas ang ilang taon, may mga pagkakataong nagigising siya bigla sa kalagitnaan ng gabi, eksaktong 12:00, na para bang ang katawan niya ay sanay pa rin sa isang tawag na hindi na dumarating. Sa mga oras na iyon, tumitingin siya sa paligid, tinitingnan ang cellphone, pinakikinggan ang katahimikan, at kahit walang nangyayari, may lamig siyang nararamdaman sa gulugot. Isang kilabot na tila alaala ng isang bagay na hindi pa rin tuluyang umaalis. At ang pinakakakilakilabot, naririnig pa rin niya ang bantong hininga. Hindi madalas, hindi malakas. Ngunit paminsan-minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ay nanunumpa siyang naririnig pa rin ito, tulad ng deti. Mabagal, madulas, parang isang hiningang pilit tinatawid ang panahon at distansya upang makarating sa kanya. Hindi na siya sumagot ng anumang tawag sa gabi. Kailanman. Kahit sino pang tumawag, anuman ang dahilan. Maaring umilaw ang screen, mag-vibrate ang telepono, mag-ring, pero hinahayaan lang niyang tumigil ito. Hindi na sa mismong tawag ang takot, kundi sa posibilidad na ang isang bagay, o isang tao, ay naghihintay lamang. Naghihintay na sagutin niyang muli. At sa ganitong paraan, lumipas ang panahon. Nagpatuloy ang buhay. Unti-unti niyang muling binuo ang kanyang araw-araw, ngunit may mga peklat na hindi kita, mga pilat na hindi kailanman tuluyang gumaling. Ang nangyari sa bahay na iyon ay nananatiling walang kasagutan. Walang teknisyanong nakapagsabi kung saan galing ang mga tawag. Walang tala. Walang paliwanag na kayampunan ang mga gabi ng takot na pinagdaanan niya. Ngunit kung tatanungin mo siyang gayon, makalipas ang maraming taon, kung naniniwala siyang imahinasyon lang yon, isang episode ng pagkabaliw o isang malupit na biro, siya'y ngingiti, walang galak at sasagot. Alam ko kung ano ang narinig ko. Naramdaman ko yon. At ayokong maranasan muli kailanman. Dahil ang misteryo hanggang gayon ay nananatiling tahimik. Nag-abang, marahil ng isang bagong tawag.